Introducing our officials for this match. First referee, Mr. Danilo Bongkinki, National Referee. Second referee, Mr. Rolly Casilian, National Referee. Let's call on our starting lineup from our Lady Troopers of the Philippine Army. Let's start off with jersey number 3, Joanne Bunag, their team captain. Wearing jersey number 5, Mary Jean Balse. At number 6, Jacqueline Alarca. Wearing jersey number 7, Christina Salak. At number 8, Jovelyn Gonzaga. And at number 9, Michelle Carolino. Libero, number 2, Patricia Shatan Torres. Head coach, Mr. Rico De Guzman. Let's call on our ladies from the Philippine Air Force. Let's start off with jersey number 1, Rhea Dimaculangan. At number 7, Wendy Ann Semana. Wearing jersey number 9, Judy Ann Caballejo. At number 10, Micah Ortiz. Wearing jersey number 12, Joy Gazelle Cases. And their team captain with jersey number 11, Liza De Ramos. Libero, number 5, Mary Ann Balmaceda. Head coach, Mr. Clarence Esteban. Good luck to both teams. So yan na po, pinakilala na po ang starting lineup ng magkabilang kupunan. We are here at the arena in San Juan City at malapit na po magsimula itong ating unang paghatid dito sa araw na ito. Ito pong kupunan ng Philippine Army making their debut as Ann said earlier at itong kupunan ng Philippine Air Force naghahanap ng kanilang unang pagkapanalo. Pinapansin natin kanina dito yung uniforme ng Philippine Army. Ano? Pagdating sa libero position, parang kakulay pa rin ng team eh, no? Oo, tama. Normally, ang makikita natin, opposite color ang suot ng libero. Pero dito sa Philippine Army, tulad ng sinabi mo, very much alike. Everyone is actually wearing a dark green colored uniform. And it's interesting to see, para dito sa kupunan ng Philippine Air Force, na dalawa ang kanilang starting setter dito. Oo. Ang hirap na choice niya na. You have 2 good setters. Actually, 3. Ang magaling na setter sa lineup nila. Gina Andaya pa yung pangatlo. Of course, it's Rhea Dimaculangan who's doing the setting right now to her former college teammate to si Judy Caballejo. At nagsimula na po itong ating laban. Jovelyn Gonzaga, gusto ko agad magpakilala. Ito ngayon si Caballejo muli. Nablanka doon ni Gonzaga. One more time around for Judy. Talagang puro open muna ang bigay, no? Pang-warm up pa para kay Judy. Balik naman sa utility para dito kay Jovelyn Gonzaga. Unang puntos para sa Philippine Army. Ito si Jovelyn Gonzaga, naalala natin na kamakailan lang represented the Philippines sa ating Universiade Games in Russia para sa beach volleyball. Here's Tina Salak ngayon sa serve, Joy Cases ang tumanggap. Running attack, Micah Ortiz, nasupalpal doon ni Balse. Here's Salak now on the back set, balik na naman kay Jobs. Pipit Balmaceda is there. Here is Caballejo, masyado malakas sa kanyang tira. Nakikita natin lahat ng set, tama ka, no? Nabibigay sa outside hitter. Si Caballejo already catching her breath. Dito pa lamang sa first 2 points natin sa first set. Pero babalik ako yung sinabi mo sa akin dati sa isang coverage. Ano? Mga 70% of the sets ng isang team pumupunta talaga sa outside hitter na yan. Kaya kung outside hitter ka at nakikita mong misreceive or mali yung pagdig ng bola, alam mo na, maibibigay yun sa'yo. Net violation kontra kay Micah Ortiz. Para naman sa Army, ano? Wala pang bolang napupunta kay Michelle Carolino. Puro kay Jovelyn Gonzaga. Sa utility naman ang tira. So 3-0 right now. Magandang panimula ito para sa Philippine Army. If it's Fun Family Pizza, it's gotta be Shakey's. Balmaceda nakamote sa reception. Free ball given up there by Dimaculangan. Salak ngayon, across. Finally, nakakuha na rin si Michelle Carolino. Gawa ka agad. Narinig ka din na hindi pa nabibigyan si Michelle Carolino. And again, yung distribution ng bola para sa Philippine Army. Pag si Tina Salak, who's now serving, Tina Salak ang nagsimula niyan. Ang hirap ng basahin. Salak with a sharp serve. Dimaculangan. Galing sa likod, Joy Cases. Dug up there by Shasha Torres. Backset na muli para dito kay Gonzaga. Dimaculangan now, going to Caballejo once again. Hindi talaga makalusot si Caballejo sa depensa ng Army.
And Rexona antiperspirant deodorant, it won't let you down. Maagang timeout para sa Philippine Air Force. Nawawala na yung top coverage natin. Kaya sabi ko sa inyo, dito sa yung practice natin nung nakaraan, nagpagod tayo. Play 2 ka, pagitnay mo, play 2 ka, patakbo, play 3 ka, patakbo mo, tapos stress to. Pagalawin mo yung dito si, pagalawin mo si... Pagalawin mo lang gitna to, tumakbo ka doon, Rhea. Para gumagalaw. Hindi pwede, nakasteady lang dito yung block natin. Balik ng balik sa atin yung bola. Pagalawin nyo. Okay, Bisig, ang problema sa Bisig. Yan po, of course, si Clarence Esteban, the head coach para dito sa Philippine Air Force. Tignan po muli natin ang ating last play. Hindi talaga makalusot si Judy Caballero sa depensa, and this time it is Jovelyn Gonzaga. Ang wala, talaga tinanggal lang ang lakas tira niya eh. At sa mga pagkakataong ganyan, na nakikita mo mas matangkad sa'yo ang blocker mo, mahihirapan talaga yung outside hitter kung ganun kalapit ang setup ng bola. Good reception this time from Pipit Balmaceda. Drop ball attempt by Judy Caballero. Ito ngayon, Michelle Carolino. Nice dig there by Wendy Semana. Dimac going to Caballero. Blocked again by Gonzaga, who is everywhere. Running attack. At nablanka na si Maika Ortiz ng net. Not a good start for the Philippine Air Force. Starting very slow. At itong Philippine Army, very aggressive. Patuloy pa rin ang magandang serve na binibigay ni Tina Salak. Balmaceda on the reception. Caballero once again. Andun na naman si Gonzaga. Ito na naman si Caballero. Inunahan na ni Gonzaga. At net violation pa ang may tatawag dito kay Judy. 7-0 para sa Army. Axel is the official outfitter of the Shakey's V-League. Right now, Rhea has to find other scoring units dito sa kanilang koponan. Rhea going down the middle. Andyan na naman si Gonzaga. Jovelyn Gonzaga is everywhere for the Philippine Army. And look at the scoreline. 8-0 para sa Lady Troopers. Kami po ay magbabalik.